Isang golden age na sigurong may ituturing ang panahon na ito para sa mga boksingerong Hapon dahil sa mga sunod-sunod na pagwasak sa ating mga naturingang mandirigmang Pilipino sa ibabaw ng lona. Kaya naman, dahil nga po dito ay tumaas ang kumpiyansa ng mga Hapon na sila na ang nangingibabaw sa kontinente ng Asya pagdating sa boxing na dating pinaghaharian nga po ng mga Pinoy. Ngunit lingid nga po sa kaalaman ng mga Hapon ay marami pa rin Pilipinong mandirigma ang mahimbing lamang po na natutulog at gigising lamang sa takdang panahon para wasakin ng mga mandirigmang mga Hapon. Tulad na lamang ng ginawa ng kababayan natin na si Gio Santissima alias Santino na pinagmamalaki ng mga Bicolano sa Masbate City matapos dumayo sa Osaka, Japan upang harapin ang sinasabing veteranong boksingero na si Hiroshige Osawa. Sa mga di po nakakaalam, si Osawa po ay lumaban na po sa isang world title kontra sa tigasing Meksikano na si Oscar Valdez taong 2016. Pinaglabanan po nila ang WBO featherweight title na hawak noon ni Oscar Valdez. Ngunit natalo nga po dito si Osawa by technical knockout sa round 7. Bagamat nakalasap nga po ng pagkatalo ang Hapon ay pinakita at pinatunayan pa rin po nito na mayroon pa rin itong ibubuga sa boxing dahil bago pa man ito makalaban ni Santissima ay 4 na impresibong panalo ang naitawid po nito at 2 nga po sa mga ito ay brutal na knockout ang inabot. Kaya naman, di natin masasabi na isang madaling laban lamang ito sa kababayan nating Pilipino. Mula naman po sa kababayan natin na si Gio Santissima na kagagaling lamang po sa isang pagkatalo by technical knockout sa round 9 mula sa Amerikanong si Joet Gonzalez ay hindi naman po ito pinanghinaan ng loob upang magpatuloy sa boxing. Bagkus ay lalo po itong nagsanay at tinama ang mga pagkakamali sa huling naging laban po nito. At ang laban nga po nito sa Hapon, ang isang laban na dapat niyang maitawid upang mabigyan na nga po ng hustisya ang 30 sunod-sunod na pagkasawi ng mga Pilipino sa kamay ng mga Hapon. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1 ay nagpapakiramdaman pa po ang dalawang fighter, especially ang kababayan nating si Gio Santissima. Tila ba pinag-aaralan nito ang galawan ng Hapon at sinusukat nito ang lakas sa mga kamao nito. Sa round 2 mga idol ay nilabas na nga po ng Pinoy ang totoong lakas nito. Nagpakawala po ito ng mga mabibigat na suntok na talaga naman nagpayanig sa Hapon mga idol. Sa round 3 naman mga idol ay tila ba nagising na ng tuluyan ng halimaw na natutulog sa pagkatao ni Gio Santissima. Gulpe di alimpungatan ang inabot ng Hapon dahil sa malalakas sa bira ng Pinoy hanggang sa makatikim na nga po ng knockdown ang Hapon sa round 3. Nice work, Gio.
Sa umpisa naman po ng round 4 mga idol ay tila ba nagpahinga ang Pinoy, hindi ito masyadong naging agresibo. Pero bago matapos ang round 4 ay bumawi naman ito sa dulo. Tila ba may masamang pinaplano ang Pinoy sa round 5 at nagreserba ito ng lakas. At ito na nga po mga idol, sa round 5, tila ba binuhos na ng Pinoy ang buong lakas nito sa pamamagitan ng isang matindi at mabigat na suntok na tumama nga po sa pagmumukha ng Hapon na dahilan upang bumaksak ito sa lona. Matapos nga pong matikman ng Hapon ang matinding left hook ng Pinoy ay hindi na nga po ito nakatayo pa mga idol. Nagwagi ang Pinoy sa pamamagitan ng brutal knockout kontra sa Hapon. At sa wakas ay nabigyan na nga po ng hustisya ni Gio Santissima ang 30 mga Pinoy na sunod-sunod na winasak ng mga Hapon. Kung nagustuhan mo po ang ating video mga idol ay inaanyayahan ko po kayo na i-subscribe ang ating channel at maraming salamat po dahil naka 100k subscriber na po tayo. Thank you very much!